Ayan, so mga kaibigan, good morning, good morning, good morning. Ayan, so meron pong post si Attorney Jesus Palsis dahil umamin na po si Senator Robin Padilla at yung kanyang staff daw ang tumulong kay Senator Bato de la Rosa na tumakas. Okay, so ang sabi po o ang sulsul po ni Attorney Jesus Palsis ay kasuhan si Robin Padilla at yung staff niya, no, dahil nga tumulong o tinulungan nilang makatakas si Senator Bato de la Rosa. So ang sabi ko naman, meron kasing principle sa batas at tinatawag po itong there is no crime if there is no law punishing it. So ibig sabihin, wala pong krimen kung wala pong batas na nagpaparusa doon sa particular crime na yan. Ang tanong natin kay Attorney Jesus Palsis, ano bang krimen ang ginawa ni Robin Padilla at nung kanyang staff nang tinulungan nila si Senator Bato de la Rosa na tumakas? Ano yung krimen na kanilang nilabag? So, kung meron pong krimen doon sa ginawa nila, dapat yun ang inilatag mo, Attorney Jesus Palsis. Dapat sinabi mo, ano ba yung kasalanan nila? Ano ba yung crime na pwedeng mag-punish sa kanila? O pwedeng magparusa sa kanila? Okay? Sabi ng isang nagkomento, fugitive daw si Senator Bato de la Rosa. Okay? So kung fugitive si Senator Bato de la Rosa, saan mo nakuha yung idea na fugitive siya? Sino yung nagdeklara na fugitive siya? Is it the court? Is it the ICC? Or is it because meron siyang warrant of arrest tapos siya ay tumakas? How come na naging fugitive siya? You have to define the fugitive. So dapat merong hatol sa kanya na siya ay isang kriminal at siya ay tumakas, kaya siya naging fugitive. Pero kung wala pong hatol, how come that he became a fugitive? Diba? Very simple. So, hindi pa po malinaw at hindi pa po binibigyang linaw ng Korte Suprema yung jurisdiction ng International Criminal Court. Wala pa pong linaw yung kanilang jurisdiction. Okay? Ang binigyang linaw lamang po, no, very clear, ay yung nakasaad sa Republic Act 9851. Ang sabi po ni Associate Justice Marvic Leonen, ang nagbibigay ng kapangyarihan sa ICC, ang nagbibigay ng power sa kanila ay ang treaty. No? Kung meron daw treaty na nag-uugnay o nagko-connect sa dalawang state o bansa, pwede. But noong 2019, wala na po tayo sa ICC. Kinilala na po ito ng ICC mismo na hindi na tayo miyembro. So therefore, since hindi na tayo miyembro, wala na pong power ang ICC. Okay? So yung sinasabi po ng mga dilawan, mga pinklawan, meron daw tinatawag na ano nga ba yun? Yung parang nalimutan ko yung tawag doon eh. Parang meron pang yung remnants, parang gano'n, yung parang nalimutan ko tuloy yung term, nasa utak ko na eh. Residual obligation ang bansa. Ayan. Meron pa raw residual obligation ang bansa after nitong kumalas sa ICC. Okay, sige, given na mayroong residual obligation, okay, adi kapag hindi nagising, adi yung iwan, kapag daw may residual obligation, okay, dapat sa loob po ng isang taon ay nagkaroon na kaagad ng action ang ICC. But the problem is this, no? Tapos na po yung 1 year. So kung kumalas tayo ng 2019, dapat 2020 pa lang ay gumalaw na ang ICC. Pero 2024 na sila kumilos at lumalaw.
Okay? So, tapos na rin po yung tira-tira na tinatawag. So, ano yung krimen ni Robin Padilla at nung kanyang staff when they helped Rolando Bato de la Rosa to escape from the Senate? Okay, so doon sa mga nagmamarunong dyan, ay magkomento na lang para mas malinawan po ang lahat. Sana yung magko-comment guys, yung mga abogado para maintindihan. Pero kung mga ordinaryong citizen lamang din po, tapos hindi rin naman nila, kumbaga naniniwala lang din sa kung sino-sino po yung nagsabi, lalo tayong mawawala. Okay? So, ang mahalaga doon, dapat suportahan ng maraming mambabatas yung pagtanggal sa K-12. Kasi may mga subjects po na nakalagay sa K-12 na tinatackle po ng TESDA. So dapat yung mga technical vocational courses like NC2 o kung ano ma'am, gardening, cooking, ganyan, yan po ay nasa TESDA po dapat. Hindi po yan dapat inilalagay sa ating curriculum. Pampatagal lamang po yung K-12. So, yun lang and good morning.